Hi everyone, magandang hapon sa inyong lahat. It's 2:30 now at tuloy tayo updated na tayo ngayon sa panonood sa Abot Kamay na Pangarap, and we are now on our episode 267. For a short recap, nakita natin na nagkamalay na si Carlos at agad na nag-propose ng wedding si Lynette sa kanya. Nakakatawa naman dahil eksaktong dumating na rin. Finally, nagkita na sila ng best friend niya na nagkaroon sila ng falling out noon. Tagal nilang hindi nagkita. So, tuwang-tuwa siya at pinalita na rin ni Lynette na ikakasal na siya. So, tuwang-tuwa si Annalyn, lahat sila. Pero si Carlos, sinabi na okay, sabi ni Lyndon, hindi niya kailangang sabihin pa yung makakagulo sa buhay niya na lihim. Pero, eksakto naman kung matatapos yung pagtatago ng lihim, tuloy ang matatago yung lihim sa end ni Carlos, na hindi marireveal na siya ang totoong anak, totoong tatay ni Zoe at hindi si RJ. Noon naman eksakto na pwedeng ang makapag-reveal naman ng lihim ay yung lumang cellphone ni RJ na alam ni Josa kung nasaan. So, ito naman, iniimbestigahan si Carlos ng mga pulis tungkol sa nalalaman nito sa killer na Marel. Anyway, balik tayo dito sa may hawak ng lumang cellphone ni RJ na patuloy na ginagawang perahan yung cellphone na luma. At sa dinami-dami ng makakasalubong niya, pera to, jackpot. si Moira Tanyag pa ang nakasalubong niya para gawing biktima. So, that only happens in soap. Na yung mga ganitong pagkakataon mangyayari. And tingnan natin kung ano mangyayari nga. Aawardan ko kasi yung mga doctors ko. Kaya, balik ako sa venue. Carlos, okay ka lang ba? Ang yaman ng production, tatlo-tatlo yung ba? pulis. Gusto mong tumawag ako ng doktor? Hello. Mahal kasi yan. Bawat isang extra may bayad. Lalo na pag uniform police. Kasi may uniform pa yun. So usually, isa-dalawa lang. Madami na yung dalawa. Pero sa kanila, tatlo-tatlo yung police. So, hindi talaga pinangihinayangan ng production yung gastos dito. Hindi siya talaga tipid-tipiran production. Para yan sa ikagaganda ng show. Kaya naman tumatagal, di ba? Sir, meron pa ba kayong itatanong sa kanya? Kasi kailangan mo na magpahinga. Kung meron po kayong mga additional questions, pwede naman po kayong bumalik sa ibang araw. Sige po, ma'am. Siyempre, para-paraan, para matigil ang investigasyon kay Carlos. Salamat po. Sige po, salamat po. Ayaw niya kasing mabisto yung nalalaman niya na si Moira, na ang anak niya yung naging source ng bakit niya alam yung mangyayaring barilan. Gusto mo bang tumawag ako ng doktor, ha? Ina, okay na ako. Lalo na nandiyan ka. Gusto mo kumain? Ay, sandali. Itatanong ko muna kung ano yung mga pwede mong kainin, ha? Babalik ako kagad. Ang sweet naman ni Lynette. Mahirap ang may tinatago. Iba Doc Carlos. Pasensya na kayo, ma'am. Kayo naman yung bumangga eh. Alam mo ba kung sino yung binabangga mo, ha? Eh, sino ho ba kayo? Moira Tanyag. Itanim mo yan sa kakapiranggot mong utak. Eh, Ma'am Moira Tanyag, paano yan? Nabasag yung cellphone ko, oh. Hindi nga. Talagang gustong isahan si Moira. Ay oo,
basag nga. Mahal-mahal po ng bili ko dyan. Eh, teka muna, magkano bang paayos neto? Kahit mga 10,000 na lang. 10,000 sila. 10,000. Sandali ah. Mura na po yun. Alam mo ikaw, hindi mo ako maluloko. Wala kang makukuha sa akin kahit piso dahil alam ko na yung mga modus ng mga kawatang katulad mo. Ang laki mong tao, hindi ka magtrabaho. Tama. Sayang lang yung oxygen sa'yo. Sana mamatay ka na. Talagang dinetis niya yung taong hindi siya nakakuha nga kahit piso. Bad trip talagang babae nga. Wasted. Hayop na yun. Napakayabang. Bad trip. Kapit ko eh. Oh, ba't ang init ng ulo mo? Eh yung babaeng nakabangga ako, napakayabang. Kilala ko daw ba siya? Bakit? Sino ba siya? Artista ba siya? Moira Tanyag? Ewan ko, sino yun? Moira Tanyag. Search mo kaya? O yan. Uy, ang yaman naman pala. May sariling ospital. Teka, pamilyar tong lalaking to ah. Ako, matitrace na nga talaga niya si RJ. Init sa labas. Mami si Daddy. Hinahanap niya yung lumang phone niya. Anong cellphone? His old phone. Hindi ko nga alam bakit bigla siyang nagkaroon ng interest dun eh. Teka, may... Alam ka bang laman ng cellphone na yon? Or does it contain anything that's incriminating for us? Wala. Kaya nga kita tinatanong eh. Alam mo, since hindi pa natin alam kung ano talaga laman ng cellphone na yan, kailangan maunahan natin yung daddy mo. Dapat hindi niya makuha yon. Si Annalyn. Kay Annalyn yung telepono. Eh, yun naman pala eh. Di kunin mo sa kanya. Sige nga, paano ko gagawin yun? Parang dali-dali yung inuutos. Inaway-away nila si Annalyn. Magkagalit kami, diba? Yeah. Baka nakainuman mo lang yan. O kaya, kasama mo yan dun sa laglag cellphone modus mo. Hindi, seryoso. Saan ko nga ba ito nakita? Sabi na eh. Ayan oh. Ay, yan siguro yung may-ari ng cellphone ni Josa. Alam mo, pinsan, may naisip ako. Siguradong mas malaking pera makukuha ko kung sa kanya ko ito ipatubos eh. Kasi sigurado gusto niya ito mabawi eh. Eh ano pang hinihintay natin? Tara na. Puntahan na natin sa Apex Medical Hospital. Oh, Bogs. Hindi ka pa naliligo. Di ba aalis tayo? Eto na ako, pauwi na ako. Bumili lang ako sabon. Bilisan mo. Dadaanan kita sa inyo. May kakausapin lang ako. Oh, sige. Ano ba to? Wala, kinontak na siya. Hello? Hello, Bogs. Si Josa to. Nakigamit lang ako ng cellphone kasi wala akong load eh. Nasaan ka ba? Ay, hindi na. Isusoli ko na to sa mismong may-ari. Asawa pala niya yung nakabasag ng cellphone ko. Ay, di ba may usapan tayo? Natutubusin ko yung cellphone ko sa'yo ngayon. Papunta na ako dyan. Ay, hindi. Papunta na ako ng Apex. Ako mismo magsusoli sa kanya para Naku, siguradong sa talaga kanya to naman. mapupunta. Ingot ka ba? Ay, di ba sinabi ko nga sa'yo kasama ko yung may-ari dahil na-aksidente siya. Nagkaroon siya ng brain damage, saka nagkaroon siya ng amnesia. Hindi niya maaalala yan. Tama ka na, Josa. Nabibing yung tenga ko sa ingay ng bunganga mo eh. Ay, nakakainis siya. Ang kulit. Yun ang yung totoong may-ari, tangi. May nalalaman pang brain damage. Hello, Bogs.
Hello, Bogs! Ano ba sabi ni Bugs? Puntahan nyo na kasi sa sa Apex. Harangin nyo dun. Basta puntahan na lang natin siya. Halika na. Ano naman kaya binabalak nitong Moira na to? Hello, Mami. Hello, Zoe. Ano? Nakita mo na ba si Annalyn? Wala pa dito si Andy. Hindi pa dumadating. Kung hindi mo siya makita, umalis ka na dyan. Baka makita ka pa ni Lynette. Pwede ba, Mami? Ako na bahala, okay? Sige na. O sige. Running eh. Excuse me. Ay, ma'am. Saan yung room ni Dr. Benitez? Kaano-ano niyo po kayo, ma'am? Family friend. He's expecting me. Room 1030 po, ma'am. 10:30. Thank you. Hindi niya matiis yung totoong tatay. Kamusta ka? Kamusta yung pakiramdam mo? Mabuhay pa ako. Ligtas ako sa Kasalanan niya. Kasalanan nila mag-ina. Mabuti naman ligtas ka. Alam mo, kahit May drama ka pa, ikaw may kasalanan yan. kahit may mga misunderstandings tayo, sobrang nag-worry pa rin ako sa'yo. Zoe, sino nag-utos para barin si Lindo? Alas na ako. Zoe, tell me. Si Moira ba? Siya ba ang nag-utos para patayin si Lindon? Sino pa ba mag-uutos sa anak mo? Ay, Josa, are you sure dito sa area na to nakatira yung si Bogs? Opo naman, Dok, kasi sabi ni Aida yun yung pisa niyang tindera. Ninang, bakit daw po ba gusto niya siya po magdala sa Apex? Ewan ko ba sa ugok na yun? Basta ang gulo-gulo. Sabi, nabasag daw yung cellphone niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi natin nababawi ang cellphone ng tatay mo sa kanya. Kaya halika na, bilisan natin. Naghintay na si Bogs. Halika na. Ay, Diyos ko. Talagang issue yung cellphone kasi may secret na Dati mga diary, nung unang panahon, ang taguan ng mga sekreto ay diary, sulat, ngayon cellphone na. Oo, si Mami nga. Pero please, huwag mo sasabihin kahit kanino. Please, ayoko siya makulong. Useless naman kahit nalaman ni Carlos, hindi naman niya isusuplong yung babae na yun. I'm sorry. I'm sorry na damay ka pa. Si Doc Lindo naman kasi talaga yung target eh. Kasi alam niya yung sikreto natin. Nababalo na ba siya? Bakit kailangan na pumatay? Alam ko mali yung ginawa niya. Pero sobrang desperado na kasi siya eh. Sobrang desperado na siya na hindi lumabas yung sikreto natin. Pero nakausap ko na siya. Hindi yan na itutuloy yun. Alam mo na, impluwensyahan lang naman si Mami. Mabait naman si Mami. Talagang naipit lang talaga siya. Paano ka nakakasiguro na hindi niya gagawin yan? Oo nga naman. Dahil sinabi kong itatakwil ko siya pag ginawa niya ulit yun. Are
Are you sure magagawa mong itakril siya? Nangako na rin si Doc Linton na hindi na siya magsasalita dahil utang niya yung buhay niya sa akin. Alam ko nahihirapan ka. Pero nahihirapan na rin ako. Ano sa akin na kayo ng totoo? Puro kasi kayo Pero kasinungaling. wala tayong magagawa. Walang dapat makaalam ng sikreto natin. Tara! Bagal-bagal mo. Nasaan ba yung cellphone? Baka naman makalimutan mo yun, ha? Ito, dala ko na. Nasa bulsa ko. Na-check mo na ba yan bago natin isole? Baka naman may mga nilagay ka dyan di kanais-nais. Nakakahiya dun. Ayaw nga pala. Ang dami ko palang selfie dito. Ang ganda kasi ng camera eh. Hoy, Aida, ano na? Ay, Tagal-tagal ng utang mo. Kailan mo ba ako babayaran? pag tumating na lang yung pera ko, sama ako. Annalyn, anak, naalala ko na ang lahat na nangyari. Si Moira, siya ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Hinilan na ako sa hagdan dahil natatakot siya na sasabihin ko kay Zoe ang totoo. Dahil nalaman ko na hindi ako ang totoong ama ni Zoe. Annalyn, ikaw lang ang tunay kong anak. Ang nag-iisa at tunay na tanyag. Masakit na matagal na ako niloloko ni Moira. Pero mahal ko pa rin si Zoe. Kahit ano pang malaman mo about sa kanya, sana walang magbago sa inyo. Sana ituring mo pa rin siyang kapatid. Annalyn, kaya ko sinasabi to sa iyo. Dahil just in case may mangyari sa akin, gamitin mo to bilang ebidensya laban kay Moira. Ala! Diyos ko. Andun pa. Ba't hindi nalaman ni Annalyn yung... Ba't hindi nabuksan ni Josa yung video na yun? Andun lang pala yun. Incriminating confession ni RJ tungkol sa katotohanan. Annalyn! Annalyn! Annalyn, bilis! Eto si Bogs! Bilis! Ay, si Bogs! Ay! Tay! Tay, napunta natin! Tay! Bogs! Bogs! Wala. Bogs! Kanina, bakit naman po tumakbo yun? Bakit nga naman tumakbo? Bogs! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang tumakbo? Teka, Oo nga. sigurado ko ba wala na sila? Sino? Si Josa? Wala na. Tinakbuhan mo nga eh. Bakit ba? Hindi ko na ibabalik tong cellphone na to. Hindi na nga, di ba? Isasauli natin sa Apex dun sa may-ari. Hindi na rin pinsan. May napanood akong video dito. Selfie video ng may-ari ng cellphone na to. Anong nakita mo? Isang ebidensya. Ebidensya? Anong ebidensya? Saan? Sinabi kasi ni Josa na naaksidente yung may-ari ng cellphone na to at walang maalala. Kaya gustong-gusto nila itong makita kasi sigurado ko, pag napanood nila to, babalik lahat ng alaala niya. Hindi kita maintindihan. Ano pong pinagsasabi mo? Naguguluhan ako sa'yo. Basta, may iba na akong plano. Tatanong ko pa naman sana, ano ng plano niya? Hindi shinare. So, magtatagal pa yung nililin. Anong nangyari? Ba't tumakbo yun? Eh, hindi ko nga ho alam, Dok. Eh, pasensya na po. Eh, Ninang, sigurado po ba kayong nasa kanya po yung cellphone ni tatay? Kanina may hawak po siya para may pinapanood po siya sa cellphone. Di kaya kay tatay po yun? Ang labo naman kausap ng Bogs na yun. All I want is my phone back. Tapos ngayon parang nagkipaghabulan pa tayo. Babayaran naman natin siya eh. Dok, pasensya na po kayo ha. Pero huwag po kayong mag-alala. Alam ko kung saan nakatira si Aida. Pwede natin siyang puntahan. Pero wala naman sa kanya yung phone ko.
Pero at least po tayo, pwede niya po tayong tulungan. Pwede niya pong sabihin kung ba't bigla pong tumakbo si Kuya Bogs, di ba? Pwede naman. Puntahan natin. Willing naman ako magbayad kahit magkano. Talaga po, Doc? Kahit magkano? Of course. If that phone can help me recall yung memories na nawawala sa akin, I'm willing to pay for it. Doc, halika na ho. Puntahan na natin ngayon na. Tara. Halika na. Bago, So, nag-usap. bago maibigay kay Moira, ipapapatay ni Moira yung lalaki na yun. Si Carlos at si Doc Lindon? At nangako si Lindon na hindi na daw siya magsasalita? Yun na yun? Tatahimik na tayo? Ganun lang? Ma'am, can you please give him a break? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nabaril si Doc Carlos. Oo na, nandun na tayo. But hindi naman ako pwedeng manahimik based on Lindon's promise, di ba? So ano gagawin mo? Ha? Ipapapatay mo pa rin siya? Mami, I'm warning you, Kapag may nalaman akong may ipagawa ka pa kay Doc Lindon, I will completely cut ties with you. Wala akong nanay na kriminal. At pwede ba? Tigil-tigilan mo na ngayon pakikipag-usap dyan sa balahadya na yan. Huwag ka nagpapa-impluensya dyan. Alam mo siya yung sumisira sa atin, For Pete's sake, Mom, is it possible for us to have peace of mind? Kahit sandali lang. Yung nanay mo kasi, ano samang-samang tao. Okay, fine. Panghahawakan ko yung pangako ni Carlos. Sana nga matapos na itong lahat. Kahit di naman ako, gusto ko ng katahimikan. Kumontak na sa kanya yung Sino naman to? Hello? Moira Tanyag, Sino to? alam ko na yung sekreto mo. Booking ka na. Anong sikreto? Ikaw yung tumulak sa asawa mo sa hagdan. At yung anak mong si Zoe ay hindi niya totoong anak. Diyos ko. Alam mo kung sino ka man, hindi ako naniniwala sa mga pinagsabi mo. Wrong number ka. Anong wrong number? Kilala ko si RJ Tanyag at nasa akin yung cellphone niya. Kaya nga nakuha ko yung number mo Di ba ikaw yung asawa niya? Si Moira. At kayo yung may-ari ng Apex. Ano? Di ka pa ba naniniwala? Madali namang malaman yung lahat Mag-search ka lang sa internet. Pati ba yung aksidente ng asawa mo na ikaw yung may kasalanan? Nasa internet? Yung Annalyn na totoong anak ng asawa mo, nasa internet din ba yun? Lalo na yung Zoe na hindi pala totoong anak ng asawa mo. Hindi ka pa ba nagtataka? Nalalaw ka na si Moira. Grabe. At nalalaman ko lahat ng ito. May selfie video ang asawa mo dito sa cellphone na hawak ko na pagmamay-ari niya. Alam kong nakalimot siya dahil sa aksidente. Kaya sigurado ako, kapag napanood niya lahat ng ito, ay babalik lahat ng alaala niya. So paano ka na ngayon, Moira? Ano? Endgame ka na? Mami, sino ba yung kausap mo? Sige nga, padala mo sa akin yung video na yan. Ano ako, bali? Ibibigay ko to sa asawa mo. Imi-meet ko siya ngayon. Pero bago yun, hihingian ko muna siya ng pera. No, wag. Wag mo ibigay sa kanya. Ako na lang magbibigay sa'yo ng pera. O ano? Nataranta ka ngayon? Ha? Magkano kailangan mo? 50,000. 100,000. Okay na yun. Madam! Ang cheap mo naman! Maghanda ka ng 1 bilyon! Ang liit din, 1 milyon. Diyos ko. Patay na si Moira. Sino to? Anong pangalan mo? Mami, sino ba yun? Bakit may perang involved? Bakit pa kasi? Lumitaw yung cellphone na yan
Hindi kita maintindihan. Ano ba yun? Sino ba yun? Alam niya lahat ang sikreto natin, Zoe. We're doomed, Zoe! Hindi mo binawas yung 100 kahapon. Kulang pa nga yung binayad 350 na lang yan. Aida! Bayad ka. Mamaya na ako. Aida! Hoy, Aida, nasan si Bogs? Bakit nagtatakbo yun? Nakita kami. Ewan ko ba doon, parang tanga. May napanood daw sa cellphone na video. Anong video? Namumukhaan kita. Teka. Ikaw nga! Ikaw nga yung nasa cellphone. Ikaw ba yung may-ari ng cellphone? Kasi sabi ni Bogs, meron daw video yung may-ari ng cellphone. Anong sinasabi ko sa video? Hindi ko alam eh. Si Bogs lang nakakaalam. Sabi ni Bogs, may selfie video daw yung may-ari ng cellphone na pwedeng gamitin. Ebidensya? Wala akong matandaan na ginawa ko. Mag-offer na kayo ng pera, tangi. Hindi pwedeng mapunta sa daddy mo yung cellphone na yun. Maniniwala ka dun sa tumawag sa'yo? Paano kung sinascam ka lang nun? Zoe, alam niya tungkol sa aksidente ng daddy mo. Alam niya na hindi ikaw ang tunay na anak ni Robert at si Annalyn yun. That is not a scam. Those are all our secrets na tinatago natin sa lahat, lalong-lalo na kay Robert. So ano, kakagatin mo yun? I don't have a choice. I can't waste any more time. Baka lalong mapunta sa daddy mo yung cellphone na yun. I have to act fast. Ayan na naman. Hello, Ivy. Kamusta na yung 1 million na withdrawal ko? Okay, sige. Thank you. 1 million? Para saan yung pera? Huli na. Pwede kayang makuha na namin yung set. Patay na. Malapit na mabunyag ang secret pero parang hindi pa din. Magkakaroon na naman ng harang yan. I'm sure. Pero exciting pa rin isipin. Phone. Kahit bayaran na lang namin. Oh, sige, sure. Ibibigay ko sa halagang 1.5 milyon. 1.5 million. Ang sabi kasi ni Bogs na meron daw importanteng laman yung cellphone na yon na makakatulong kay Annalyn. Kung gusto mo man po ituloy, may nakausap na po ako. Tutulong po siya sa atin. Dala ko na ang pera. 1.5 million. This may be against Zoe and Moira, but I need to know the truth. O ano? Ready ka na ba? Oo, nasa akin na yung pera. Sa tayo magkikita? Anong oras? Ano ang laman ng lumang cellphone ni RJ? Paano mo nalaman? Ano ang laman ng cellphone? Hindi nila pwedeng makuha yon. Kundi lagot tayong dalawa. Ma'am, make sure na sa atin mapupunta yun, ha? Walang dapat makakilala sa akin. Sa ikakatahimik ng lahat, tapusin na natin to. Let's get that phone. Ano mang laman nun, handa kong harapin. Please, Lynette, tulungan mo ako. Diyos ko. Exciting. Ang ganda kahit alam natin pwedeng hindi pa rin nila malaman yung sikreto, hindi pa rin mabubunyag, malamang hindi sa kina RJ mapunta yung cellphone, pero exciting pa rin abangan, di ba? So yeah, abangan natin bukas kung ano mangyayari dito sa palitan ng pera sa cellphone, kung paano ulit tayo bibitinin ng kwento. Ang ganda. This is good. So, yun lang. Hanggang dito muna tayo. Again, this is Abner. Please subscribe to my YouTube channel. It's Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. It's just Pan-North TV. Bye!